Thank you, Lord. Isa na namang pinagpalang umaga ang ibinigay sa atin ng Diyos. Isang araw na kung saan ay magpupuri tayo sa Kanya, magpapasalamat tayo dahil sa kabutihan ng God at maging sa oras nito na kung saan ay meron po tayong lakas na taglay na kung saan ay pwede rin po natin siyang pasalamatan. Imagine mo, isang linggo tayong iningatan ng Panginoon, sinupply ang ating pangangailangan at ngayon, nagsasama-sama po tayo para magpuri, magpasalamat sa Diyos, at higit sa lahat ang mapakinggan ang kanyang mensahe. Alam niyo po, ang Diyos na ito ay napakabuti. Imagine niyo po yung kanyang kabutihan sa atin ay walang tigil, nagpapatuloy sa gitna ng ating mga kakulangan sa Diyos na ito, mga kamalian, but still, binibigyan po tayo ng pagkakataon na marinig natin ang kanyang mensahe. Nawa, mga kapatid, nasa mabuti po kayong kalagayan sa ngayon. Alam niyo naman po, panahon ngayon, di po ba? Hindi pa tayo nakakatapos o nakakaraos sa pandemic na ito. Pero anyway, ang Diyos na ito ay patuloy po nagbibigay sa atin ng kabutihan at nararanasan naman po ng bawat isa sa atin. Kami man po, ako mismo, nagpapasalamat sa Diyos dahil napakabuti niya po sa amin. Sa akin, binibigyan po ng kalakasan at higit sa lahat sa ngayon na kung saan ay instrumento po para magpahayag ng kanyang mensahe. Isa pong malaking pribilehiyo ang gamitin po ng God. Kaya sana po sa umagang ito, pagsalusaluhan po natin ang mensaheng ito na kung saan ay sa ating pagkaunawa at mapakinggan natin ang kanyang mensahe, ay mailagay talaga natin ito sa ating mga buhay, makita sa atin na mundong ito na talagang tayo nga ay mga anak ng Diyos. At ang mensahe ito ay magpalakas ng ating mga espiritu upang patuloy po tayong mamuhay na nakalulugod sa Diyos na ito. Kaya samahan niyo po ako sa oras na ito o sa araw na ito na isang napakalaking biyaya ibinigay sa atin at makita natin kung gaano talaga kadakila ang Diyos na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, samahan niyo po ako at tayo po'y mananalangin at hingin po natin ang gabay ng Diyos sa ating pag-uusapan. Kaya tayo po'y manalangin. Amang banal, kami po'y nagpapasalamat dahil sa patuloy niyo pong kabutihan sa amin. Maging sa araw na ito o sa oras na ito na ibinigay niyo po sa amin na kung saan ay sama-sama kami magpupuri, magpapasalamat sa iyo, higit sa lahat ang marinig po ang iyong mensahe. O Diyos, nawa kayo po ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, higit sa lahat sa aming mga puso. Sa ganon, Panginoon, may apply po namin ito sa aming mga buhay upang patuloy po kaming makapamuhay na nakalulugod sa iyo. Lord, salamat po, mag-isa kalakasan na taglay ng bawat isa at sa panibagong buhay na idinagdag niyo po sa amin. Ito po ay pinagpapasalamat namin dahil sa walang humpay na kabutihan niyo po sa amin. Kaya samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang gawain ito. At nais namin, Panginoon, sa araw din ito, ikaw ang aming maitaas sa aming kalagitnaas, maparangalan bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Nawa ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na kikilos sa aming puso, sa aming isip, O God, kung sa ganon, maunawaan namin na higit sa lahat ang iyong mensahe. Kaya alay namin sa iyo ang lahat ng ito, ang buong oras na ito, sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot panalangin. Amen. Yes, Lord. Alam niyo po, sa araw na ito, ako po muli, sabi ko nga, nagpapasalamat sa Diyos dahil napakabuti niya po sa atin, at lalo na po sa ating pag-uusapan nito, dito po sa aklat ng awit. Alam niyo po, for the first time, ngayon marahil sa mensahe, maaaring nagamit ko na rin po itong aklat ng Psalms para bigyan po ng mensahe ang bawat isa sa atin. Kasi po ang ating pag-aaralan dito ay sa chapter 131, verses 1 to 3. Tatlong verse lang naman po ito, napaka-ikli lang. At bibigyan natin ng mensahe ito kung ano ang sinasabi ng aklat na ito, kung bakit ba naisulat ito ni Haring David. At nang sa ganon, sa ating pagkakaalam, makakuha po tayo ng mga prinsipyo na mailalagay po natin sa ating mga buhay. At nga po, biyayaan tayo ng Diyos ng muli, ng patuloy na pagkaunawa sa kanyang mensahe. Na sa ganon, maging gamit po natin at armas natin ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay.
Basahin po natin ang ating teksto na ating pag-aaralan po. Ditong awit 131 verses 1 to 3. Kung meron po kayong Bible dyan, samahan niyo po ako at sabay-sabay po nating basahin ang ating pag-uusapang talata. Ito po. Ito po sinasabi sa verse 1. Lord, my heart is not haughty, nor mine eyes lofty. Neither do I exercise myself in great matters or in things too high for me. Verse 2, surely I have behaved and quieted myself as a child that is weaned of his mother. My soul is even as a weaned child. And verse 3, let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Kung ating pong tatanungin, ano po ba yung aklat ng awit? Ang awit po ay isang aklat po na kung saan ay isinulat ito sa maraming kadahilanan. Ang iba rito ay, sabi nga, designed to sing at the temple. Ginagamit nila po ito sa tuwing sila po ay mag-aawitan doon sa templo noong unang panahon. Ang iba naman po, ito po ay ginagawa nila ito ng songbook na kung saan ay ipahatid ang kanilang pasasalamat sa Diyos na ito na patuloy po nagiging mabuti sa kanila doon po sa kanyang bayang Israel. Na kung saan hindi po sila pinapabayaan, inaawitan po nila ang Diyos ng pasasalamat. And then, ang iba naman po rito, kung bakit ito na isulat, ay upang hingi ng tulong ng Panginoon na makasurvive sila sa anumang sitwasyon na maaaring kanilang kinasadlakan. Marami pong kadahilanan. Pero alam niyo po, tuwing babasahin po nilang aklat na ito, lumalakas po ang kanilang pananampalataya. Yung bayan ng Diyos, ang bayan ng Israel. Alam niyo po, ang aklat na ito ay katunayan, marami rin po sumulat nito. At ang ilan nga po sa sumulat nito ay si Moses at si Solomon. Higit sa lahat si Haring David. Si Haring David ang may pinakamaraming naisulat po rito. Nasa 73 po yata ang kanyang naisulat. Chapters. Kaya dito 131 ay gagamitin natin upang tingnan natin kung ano yung kanyang sinasabi sa chapter na ito. Itong 131 verses 1 to 3. Okay. Alam niyo po, ang mensaheng ito ay pinamagatan ko pong humility dito po sa ating pag-aaralan. Yung pagpapakumbaba. Amen. Kasi pag sinasabi natin, ano po ba yung humility? Sabi nga roon sa dictionary, sabi niya, humility consists in lowliness of mind. Sabi daw po, sinasabi. Tapos, a deep sense of one's own unworthiness in the sight of God. Self-abasement, penitence for sin, and submission to the divine will. Yan po. Kumbaga, ito yung kababaang loob ng isang tao, o di kaya ay binubuo sa kababaang loob ng isip at isang malalim na pakiramdam ng sarili nang hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Tapos sabi niya, pagpapababa ng sarili, pagsisisi sa kasalanan, alam niyo po tayo, lagi po tayo nagkakamali sa harapan ng Diyos, pero sana, kung ano man nangyari, sa halip na po tayo ay baliwalain o magmalaki man tayo, dapat tumarap tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba dahil alam natin na ang Diyos na ito ay napakabuti sa atin. Itikit sa lahat, sabi nga, ito yung pagkakataon na kung saan ay sumusuko tayo sa banal na kalooban ng Diyos. Parang sinasabi natin na kung wala ang Diyos na ito, wala rin ako. Kaya dapat sa tuwing harap ako dito sa Diyos na ito, meron akong mababang loob. Even doon sa mga anak din ng Diyos. Kasi parang ito po yung talagang marka ng isang tunay na Kristiyano eh. Yung meron siyang kababaang loob. Kasi ang mundo po, hindi po nila ito practice, kumbaga yung mababang loob. Lalo na po yung mga sikat, lalo na po yung mga siyempre namumuhay po sa kasaganaan, hindi po natin makikita yan na magkakaroon sila ng mababang loob. Sagana po sila eh. Pero tandaan po natin ha, biblically, ang sinasabi ng Bible, ibinababa po niya yung nagmamataas at yung nagpapakababa naman, kanyang itinataas. Di po ba? Napakaganda. So bilang Kristiyano, dapat makita po ito sa ating buhay. Alam niyo po itong si David na ito, ay talagang ipinakita niya po sa ganitong
akto kung paano po siya nagpapakagbaba sa Diyos. Kasi alam niyo po dito, ang background po kasi nito, kung bakit nga po ito isinulat, pero kung titingnan natin, kasi si Haring David na ito, tingnan natin, strong soldier, powerful man, tapos, pero ang kanyang puso kakaiba po eh. Lagi niya sinasabi, he did not think that he was the best of more important than God. Siya the best. Importante siya sa Diyos. Pero hindi niya po yung sinasabi. No? At andito, alam mo po, itong background ng awit na ito, sinasabi niya, ito po yan, he was also accused of his enemy that he is aspiring. Ano po yun? The kingdom of Saul with pride in his heart. Parang gusto niya makuha yung paghari ni Haring Saul o ni Saul sa ganung pagkakataon. Pero alam niyo po dito, pinapakita ni Haring David, in contrast, hindi siya ganun. Katunayan, makikita natin yan na talagang lumapit siya sa Lord. Alam niyo po yung kanyang accuser na ito, dapat ito yung kanyang harapin eh. Dahil yun ang accusation sa kanya eh. Nagnanais siya na kunin yung kaharian ni Haring Saul, yung paghahari ni Haring Saul. Pero kung ating titignan po talaga pag ating nabasa, possible po talaga niya makuha. Pero hindi po ganun siya. No? Hindi po yun ang kanyang puso. Kaya nga dito sa ating pag-uusapan, ay tingnan natin kung paano niya po ipinakita yung kanyang humbleness before God. Sabi niya, how did David humble himself before God? Paano po ba niya ipinakita? Alam niyo po dito sa mensaheng ito, binigyan ko ng unang kasagutan. By confessing who He is. Ipinakita niya kung sino siya. Yung kanyang kalooban. Kung ating po makikita, pag binasa po natin yung talata, yung verse, sabi niya, Lord, my heart is not haughty. Hindi mayabang o hambog. Di po ba? Kasi kung mayabang siya, kung ako sa kanya, yung accusation na yon, doon ako haharap doon sa nag-accuse sa akin. Pero siya kakaiba. Iba po ang tingin niya sa Diyos. Ito yung Diyos na talagang para sa kanya, ito yung dapat kong harapin una. Dahil ang Diyos na ito, siya nakakaalam ng aking puso, ng aking damdamin, kung ano ang nasa aking saloobin. Kaya sabi nga mo, hindi ako nagyayabang. Katunayan yung marahil, kung atin titingnan, pwede naman siya magyabang, di po ba? Kasi one of the best nga po siya eh. Lalo na po bilang mandirigma. Marami po siyang tinanalong laban. May dumating pa nga at makikita natin sa Bible na kung saan ay nung makatalo po sila na maraming kalaban ay ang mga tao nag-awitan na si Saul ay nakapatay lamang ng libo-libo pero si Haring David, 10,000 libo. Imagine niyo po yan ha. Maring yun, pwede na pong tumaas yung kanyang kayabangan eh. Pero hindi po siya. Doon sa accusation, ay inihirap niya ang kanyang puso sa Diyos. Lord, hindi ito ang puso ko. Katunayan, sabi niya, nor my eyes lofty. No, ang aking mga paningin ay naghahambang at niyayabang. At sinasabi ko, dina-downgrade ko yung iba. Mas binababa ko yung iba compare sa akin. Parang sinasabi ko, wala kayong panama sa akin. Ako as a great warrior, isang matikas na mandirigma, parang gano'n na nangyayari. Pero makikita natin dito, yung kanyang confession, ang tawag niya ay Lord. Pinapasakop niya talaga ang kanyang puso, ang kanyang saloobin sa Diyos na ito. Ang kanyang puso at ang kanyang paningin sa iba. Alam niyo po, kung titingnan po natin, makikita natin na talagang okay ang kanyang pagharap sa Diyos na ito. Kasi ang Bible ay nagsasabi, kalimitan, ang Bible ay nagsasabi na lahat kasi ng ginagawa ng tao ay nanggagaling sa puso. Kaya marahil itong si Haring David ay inuna niya po ang puso. Kasi ang puso, ang sabi nga, it is the center of our mind, emotion, and will. Yan po kasi yung sinasabi dyan. At anuman ang ginagawa ng tao, anuman ang makikita sa kanya,
ay nanggagaling doon sa kanyang puso. Imagine niyo po yan, ha? Kung atin pong titingnan, may mga talata po sa Bible na nagpapaliwanag ng ganyan. Dito po sa Mark 7, chapter 7, verses 20 to 23, sabi nga, and he said, that which cometh out of the man, that defileth the man, for from within, out of the heart of man, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders. Yan po raw yung sa puso, sabi niya. Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So therefore, makikita natin talaga ang puso na ito ang lahat ng pinanggagalingan na kung saan kung ano makikita sa panlabas ay nanggagaling sa puso. It is the center of our mind, emotion, and will. Kaya nga, itong si David, sabi, kinakita niya doon na ang puso kong ito ay hindi po ganito. Kumbaga, itinakwil niya po yung pride. Kasi karat niya po ang Diyos na ito eh. At pinapakita niya na kung ako man, nagnanais at nagnanasa na makuha ang kaharian ni Saul, mari nung una pa man. Eh kayang-kaya naman po niya talagang kunin. Higit sa lahat. Alam niyo man, si Saul, di ba? Umalis na yung spirit ng God sa kanya. At inilipat dito kay David. Mataas ang kanyang paningin sa Diyos na ito. At mataas ang kanyang respeto doon sa kanyang kapwa. Kaya kung siyan man ay inaakusahan sa ganon, in contrast, ipinakita niya po yan na ang kanyang puso ay hindi ganon. Marahil marami po siyang alam patungkol dito kung paano po nagiging resulta na mapagmataas. Lalo na po yung kanyang mata, sabi niya, nor mine eyes lofty, o nagyayabang, o naghahambog ang aking paningin. Para bang sinasabi niya na, ang tingin ko rito, hindi ito obra sa akin. Ida-downgrade niya yung iba. Kasi siya po talaga matikas eh. Sang mahusay na mandirigma. Pag sinabi niya marahil, kung sa labanan lang, walang panama itong bawat isa sa akin. Kung i-compare nila sa akin. Di po ba? Pero po, makikita natin na hindi po siya ganun. Speak with humility, sabi niya. Kaya sabi niya rito, David learned to forsake pride when he came before the Lord. Talagang nandun yung kanyang pag-alaman niya na dapat hindi ako maging proud, lalo na sa pagharap sa Diyos. At maging doon sa mga accuser ko. Sabi niya, maybe, sabi nga ng isang commentary, maybe he knows what was written in the book of Proverbs. Proverbs chapter 3, verse 34. And it says, sabi niya, surely he scorneth the scorners, but he giveth grace unto the lowly. Yan po ang sinasabi doon. Kaya yung mga mapagmataas, nandoon po yung talagang wala po ron doon yung biyaya ng Diyos. Kaya marahil nakita niya po ito. Ito si Haring David talagang lumapit sa Diyos na may pagpapakumbaba. Sa pamagtipan, ang dami po niya sinasabi rin patungkol dyan kung ano nasa puso, kung ano nagaganap. Alam niyo po, sabi nga sa Luke 6:45, sabi nga rin po doon, a good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good. And an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart his mouth speaketh. Kung ano nasa loob ng iyong puso, yan ang nasasabi, yun ang makikita. Ito si Haring David, marahil ay talagang aware siya sa ganon. Kaya siya, nung lumapit siya sa kanyang nung siya ina-accuse na siya ay nagyayabang at gusto makuha ang paghahari ni King Saul, ito nagpaliwanag sa halip. Alam niyo po, dapat ito talagang doon sa accuser siya harap pero sa Diyos siya umarap. Kasi alam niya na ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito. Maging ang kanyang naranasan, ang kanyang nakamit, tagumpay, kanyang kasikatan, kinikilala niya sa Diyos ito At hindi niya pinagyayabang yun na nakuha niya dahil sa galing at husay niya.
Alam niyo po sa mga labanan niya, ang laki niyang sinasabi, lalo na po nung laban niya kay David at Goliath, nung ano po siya, no? Kina-curse ni Goliath, sinasabi niya, lalabanan kita dito sa kapangyarihan lamang ni Yahweh. Kinikilala niya lagi doon ang Diyos. Di po ba? Yan po yung kanyang puso eh. Alam niyo po, alam niyo ba, yung kalaban natin si Satanas, ganun nangyari. Kaya nga po siya ibinagsak sa lupa dahil sa pagyayabang. Yan po nangyari kay Satanas. Pero alam niyo po, itong Diyos na napakabuti sa atin, Diyos pa siya, makapangyari po siya, pero alam niyo po ba, ano yung pinakita niya rito sa sanlibutan, sa mundong ito? Alam niyo po, kung mababasa natin dito sa Philippians chapter 2, ito pong sinasabi niya, Philippians chapter 2. Yung kanyang humility ng Diyos na ito. Tingnan nyo po God po ito Tingnan nyo. Hindi katulad ni Satan o ng evil na kung saan ay nagnais po siya na lagpasan pa ang kadakilaan ng Diyos na ito. Kaya nga po siya na ibagsak dahil sa kanyang pride, yung kanyang pagyayabang at paghahambog at pagnanasa. No? Di ba? Sabi niya, pero itong Diyos na ito, nasa talagang totoong makapangyarihan, alam niyo po, sabi niya sa 6, Philippians chapter 2, verse 6, sabi niya, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Bagamat siya ay Diyos, sabi niya, nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat pananganan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi niya pinangawakan na maging kapantay ng Diyos. Diyos siya. Imagine niyo po. At hindi tulad ng Diablo. Talagang sinasabi niya, kaya mas tumaas pa siya sa Diyos na ito, sa kanyang manlilikha. Tapos sabi nga rito, itong attitude ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of man. Kundi bagkos, hinubad niya ito at nag-anyong alipin nakitulad sa mga tao. Tingnan niyo po yung paano naging humble ang Diyos na ito. Kung paano niyo yung pinakita na kanyang kababaan. Diyos siya. Imagine niyo po yan Tapos sabi niya, and being found in a fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name. Pero sa kanyang pagpapakababa po, itinaas niya ng Diyos ang kanyang pangalan. Marahil ito si David, makikita natin. Kaya nga ito si Haring David, hindi po katakataka, naggawin siya ng Diyos na a man after God's own heart. Itong David na ito, dahil sa kanyang karakter, sa kanyang attitude na walang kayabang-yabang. Marahil sa ating kapanahunan ngayon, kung tayo po ay nagkakamit ng mga tagumpay, baka malimutan nga po natin ang Diyos Baka ang kinina natin, sabi natin, nakuha ko to dahil sa galing ko naman. Nakuha ko ito dahil talagang mahusay ako. Baka malimutan po natin na ang lahat ng nasa atin ay galing sa Diyos. Ito ba? Parang wala lang, okay lang. Pero ito, si David nga, muli, yung kanyang accuser, na siya ay gusto niyang kunin ang paghahari ni Saul, yung kanyang kaharian, o kanyang paghahari, pinakita niya ang kanyang puso. At ang makikita natin ng kanyang puso dito ay napakaganda. No, mine eyes are lofty, neither I exercise myself in the great matters or in things too high for me. O gawin ko pa, pag-isipin ko, exercise pa ito na yung mga great things too high for me. Hindi na yan. Siguro iniisip niya, mas maganda kung makuha ko yung kaharian ni Saul o ako'y maging hari. Pero sa kanya sabi niya, kung ano ibibigay marahil sa akin ng Diyos, yun na yun. Okay na yun. Hindi na kung ano-ano pa mga bagay. Di po ba, alam niyo po sa maraming pagkakataon niya, marami siyang tsansa Kaya nga itong si Haring Saul ay nagselo sa kanya. Doon lang sa awitan na ang napatay ni David. 10,000 sa kanya, libo-libo lang.
Pero tingnan niyo po ha, sa kabila ng lahat, meron pa rin nag-a-accuse sa kanya. Gano'n naman ang mundo. Sa ating mga kapanahunan ngayon, maraming nag-a-accuse din sa atin. Pero dapat kung tayo dumarating sa ganung pagkakataon, ipakita natin kung ano man ang ating narating o naabot o na-achieve, pakita natin na ito galing sa Diyos ito at gamitin lamang natin ito sa tama at maayos na kung saan ang pangalan ng Diyos ay mapaparangalan. Di po ba? Hindi tayo po pwedeng na kung saan ay parang nabaliwala lang. Para sinabi natin, akin to eh. Therefore, karapat dapat lang na maging akin to. Pero alam niyo po, dapat, ano man ang ating marating o maabot, bigyan natin ng papuri at pasasalamat sa Diyos. Kung may accuser man tayo na tulad ng kay Haring David ng paghahambog, pagyayabang at pagmamataas, ipakita natin. Hindi tayo ganon. Maring ganon lang ang kanilang tingin sa atin. Pero ang ating puso, ang ating isip, ang ating paningin, hindi natin sila dina-downgrade. Ang ating puso ay matapat. Parang sinasabi natin, God is enough for me. Di po ba? Wala na tayong hanapin sa Diyos. Kompleto na po siya eh. Amen? Yan po ang Diyos natin. Ngayon, sabi ko, paano ipinakita na David ang kanyang humbleness before God? By confessing who He is. Ipinakita niya yung kung ano ang nasa kanyang loob, ang kanyang puso, kanyang paningin, at maging ang kanyang ambisyon na ito. Hindi siya nag-aambisyon ng mas mataas. Okay na siya rito kay Lord. Di po ba? Tama na to. Kung ano ako, yun na yun. At kung itataas man ako ng Diyos, okay lang. Importante, kung anong binibigay sa akin ng Diyos, pasasalamatan ko na lang. Marahil ganyan ang kanyang isip. At marahil dapat ganun po tayo. Kung ano man po ibinigay, itanaas tayo ng Diyos, papurihan natin ng Diyos, pasalamatan natin. Tapos gamitin po natin ang ating mga nakakamit para sa kaluwalhatian din ng Diyos na ito. Yan po. Pangalawa, how did? By confessing who He is. And then, how did David humble himself before God? Pangalawa, his dependence is on God. His dependence is on God. Sabi niya, surely I have behaved and quieted myself as a child that wind of his mother, my soul is even as a wind child. Ito po yung kasi yung, kumbaga, ito yung breastfeed na nanay. Kanya, inawat ang kanyang nanay. Hindi na po siya nasa kanyang dibdib. Dahil hindi na po siya baby. Inawat na siya. Katulad ni David ay naranasan niya po yung pagkalinga ng Diyos. Okay? Sa naging ano na siya, medyo hindi na siya baby na para dumedi pa sa kanyang nanay. Para sinabi niya na okay na ako. Pero siya, sa kabila ng lahat, behave siya. Quieted myself. Kasi naranasan niya kung paano naging mabuti yung kanyang nanay. Parang sinasabi rito niya na kung paano naging mabuti at pinalaki ako ng aking magulang, parang sinasabi niya kung paano ako kinalingan ng Diyos na ito, na alam ko napakabuti, dapat ngayon, matured na ako, more than ano na ako, alam ko na kung ano rin ang dapat kong gawin, dapat behave din ako. Kasi nakita ko kung paano ako inaruga ng aking magulang, o kung paano ako naman tinulugan ng Diyos sa ngayon. Kaya ang aking dependence is on God. Ano man ang kanilang akusasyon, accuse sa akin, walang problema. Kayang-kaya kong maging behave ako, manahimik ako. Ang importante ay kontento ako dito sa Diyos na ito. Wala na akong hahanapin. Kasi pag baby ka pa, dumidede sa nanay, siyempre, kailangan mo siya. Ay lalo ngayon, medyo lumaki ka na, hindi, kahit nakakakain ka na ng solid food, pwede ka na rin mamuhay ng maayos. At siya ngayon ay narito na nga, hindi na talaga siya baby, pero sa kabila ng lahat, nandun pa rin sinasabi niya, surely I have behaved and quieted myself doon sa mga accusations sa akin. Total, umarap naman ako sa Diyos. Nasabi ko sa Diyos, iwanan ko na sa kanila yon.
Ang importante, kontento ako sa Diyos na ito. At dito ako nakadepend sa Kanya. Dito, ito siya lamang ang kailangan ko sa ganong kapanahunan. Ang Diyos na ito. Dahil naranasan ko ang kabutihan ng Diyos. Amen? Naranasan ng Diyos. Naranasan ni David ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay sa maraming panahon. Sa maraming pakikipagbakbaka niya, naroon ng Diyos. Kaya sabi niya, ngayon malaki na ako, hindi na ako baby, inawat na ako sa dibdib ng aking ina. Surely I have behaved and quieted myself. Ano man ang akusasyon sa akin, ano man ang kanilang paninira sa akin, pero magbibehave ako. Dahil pinalaki naman ako ng maayos ng aking magulang at naranasan ko naman kung paano ako sinuportahan. Baga sinasabi niya, paano ako sinuportahan mo, Lord? May isip na ako, marunong na ako. Ngayon ipapakita ko na talagang behave ako bilang iyong anak. Di ba napagkaganda? Ang dependence niya is on God. Hindi sa kanyang lakas, hindi sa kanyang galing, sa kanyang husay. Alam niyo po, pag baby tayo, siyempre, ang inaasa natin ang ating magulang. Pero pag laki na, marunong na tayong kumain ng solid food, may isip na tayo, kailangan kung paano tayo pinalaki ng maayos ng ating magulang, di ba? Maging dapat ganon. Like David, naranasan niyo po ang maraming kabutihan ng Diyos na ito. Katunayan, nung siya pa ay shepherd, bata-bata pa siya nun sa Panginoon. Pero makikita natin talaga ang kanyang puso kakaiba. Behave talaga siya. Kaya sabi niya, surely I behave and quieted myself. Kahit na ako ay inawat niyo sa inyong dibdib, Panginoon, Lord, narito pa ako. Maraming suliranin, maraming bumabati ko sa akin, but still, alam ko, Lord, kontento na po ako sa inyo. Yung mga binigay niyo sa akin, yung mga ipinaranas niyo sa akin. Sabi niya, ang nakadepend na lamang ako sa inyo. Kung anong gagawin niyo, kung anong pagkakalob niyo sa akin, pasasalamatan ko. Yan ang pangalawa, sabi niya. Pinakita niya yung kanyang humbleness talaga sa Diyos na ito. Kaya nga sabi ko pa, yung humbleness, dapat yan po talaga yung tatak ng mga anak ng Diyos. Dahil sa ating pagpapakumbaba, mas lalo po nating mararanasan kung paano po tayo itinataas ng Diyos. Sa maraming bagay, tulad ngayon, tayo po ay mga matagal na po sa Panginoon. May edad na po tayo, hindi na po tayo baby. Dapat behave po tayo. Ano man po ang maring i-accuse sa atin as Christians, harapin po natin ang buong pagpapakumbaba. Huwag po tayo makipag talo na kung saan ay mauwi lamang sa kaguluhan. Naranasan na po natin ang kabutihan ng Diyos nang tayo po ay baby. At hanggang ngayon naman, hindi naman po tayo pababayaan ng Diyos. Although medyo matured na po tayo as Christian, tanto po natin, sa lahat ng oras at panahon, nariyan po ang Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Yan po. Kaya sabi niya, how did David humble himself before God? First, sabi ko nga, his dependence, number one, ay nandoon yung kanyang confessing who he is. Number one po yan. How did David humble himself before God? By confessing of who he is. And then, pangalawa, how did David humble himself before God? His dependence is on God. Bakit? Hindi na siya baby. May isip na siya. Pwede na siya kumain ng solid food. Kumbaga, pwede na siyang manindigan. Kaya nga, sa kabila ng lahat, meron siyang ganong kalalagayan, dapat behave siya. Bakit? Kasi naranasan niya kung paano siya inaruga ng kanyang magulang. Okay. Pangatlo, sabi niya, how did David humble himself before God? Dahil sa kanyang pagpapakita ng kanyang kalooban, lahat, dito, ang gusto naman niya mapangyari, sabi niya, admonish Israel to hope in the Lord. Yung kanyang bayang mismong Israel. Sabi niya, let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Na kung saan ay
Sa Diyos na ito mapag-asa. Ano man ang ating gagawin, alam mo ang ating kahinatnan, sa Diyos lagi may pag-asa ang Israel na ito. Kaya sabi niya, kayo mga kababayan ko, bayang Israel, hinikayat ko kayo. Patuloy tayo rito sa Diyos na ito dahil ito ay may pag-asa. Maaari magdanas tayo ng iba't ibang suliranin, balakid, o sagaban, pero maasahan natin ang Diyos na ito na hindi tayo pababayaan. At talaga yan naman na nangyayari sa bayang ito, di po ba? Ang patuloy na pagkalinga ng Diyos na ito. May pag-asa po sa Diyos eh. Ang bayang Israel, ang dami po nilang pinagdaanan na hirap, pagsubok. Kung sa bagay, kaya lang naman po sila nakakaranas ng hirap dahil sa kanilang pagsuway. Pero, tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos na ito. Hindi po sila pinababayaan. Patuloy po silang kinakalinga. Kaya kanyang hinihimok yung bayang Israel eh. Doon sa tatlong ito, itong admonish Israel to hope in the Lord, talagang yung kanyang pangihikayat, ang kanyang pangihimok, upang maranasan nyo ang magkasaganaan at biyaya ng Diyos. Dito tayo sa Diyos na ito dahil dito may pag-asa. Wala tayong maasa sa iba. Kaya nga po sila bilang anak ng Diyos, di po ba? Kaya naisulat nila ito po yung aklat ng awit na ito. Kasi every time na aawitin po nila ito, nanunumbalik sa kanila kung gaano kabuti sa kanila ang Diyos na ito. At lagi silang ipinagtatanggol ng Diyos na ito. Alam mo sa ating Christian na pamumuhay sa ngayon, tayo rin po, marahil, patuloy rin po tayong hinahakayat ng ating mga leaders na huwag tayong lumayo sa Diyos na ito. Manatili tayo sa Diyos na ito dahil dito may pag-asa. Ano ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating suliranin, lalo na po sa ganitong kapanahunan, napakahirap po ng buhay. Kasi ang dami pong isipin, ano na ang aking trabaho, paano ko itataguyod ang aking pamilya, ang aming kakanin, ang aming gastusin sa araw-araw, para walang pag-asa. Meron ba? Meron po. Maraming paraan ng Diyos at hindi po siya mauubusan ng paraan kahit kailan. Yan yung Diyos natin. Higit sa lahat, ang pinakamatinding ibinigay niya pag-asa sa atin, yung may buhay na walang hanggan. Imagine niyo po yan. Kung tayo ay nasa Diyos na ito, imagine niyo may lalagay tayo sa isang lugar na napakaganda na kung saan ang sinasabi ay langit. Di po ba? Ganun pang ating Diyos na yan eh. Sabi niya, let Israel hope in the Lord from henceforth and forever. Maaaring sabihin natin, let Christian hope in the Lord from henceforth and forever. Hanggang ngayon at magpakailanman. Itiwala natin sa Diyos ang ating buhay, ating pangangailangan, ang lahat ng sa atin. Dahil ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng ito. At walang iba makakatulong sa atin. Kahit anong galing at husay natin, magbabalik pa rin tayo sa Diyos. Kaya itong awit 131 ay talaga makikita natin dito kung paano naging humble si David. Sa kabila na ito po ay makikita natin and then talaga naging hari. Di po ba? Naging hari talaga siya. Naitayo talaga siya naging hari. Pero tingnan nyo po nung siya po ay nasa kanyang kaharian niya, alam niyo po yung kanyang isip, iniisip niya kung paano niya, siya ay nasa magandang tahanan, pero ang Diyos niya nasa tent. Kaya siya po ang nagbalak na siya magpapatay ng templo ng God. Tingnan niyo po yung isip niya. Sa kabila ng marami rin po siyang pagkukulang, pero tingnan niyo ang kanyang puso, ang iniisip niya yung Diyos na ito. Na kung sana ay maganda ang buhay ko, masarap ang buhay ko, pero ang Diyos na napakabuti sa akin, hindi ko siya napagawa ng isang templo o ng isang tahanan na maganda. Kasi maganda po yung tahanan niya. Pero sabi nga ng God, hindi siya magtatayo kundi yung kanyang anak na si Solomon. Pero naipatayo naman po eh. Nung wala na po si Haring David, talaga naipatayo na po yung templong ito. Kaya tingnan niyo po yung puso ni David, talagang hindi po natin matatawaran. Kaya nga po ang God nagkaroon ng pangako sa kanya na sa kanyang lahi hindi po mawawalan na magkahari sa bayan ng Israel. Imagine niyo po yan dahil sa kanyang kabutihan. Kaya po tayo mga Kristiyano sa ngayon, tingnan po natin yan. Tingnan po natin yung maigi. Amen? Okay.
Dako naman po tayo sa ating konklusyon, sa ating napag-usapan po. Ito po ang ating konklusyon. Sabi, even though humility is not the world's curriculum, this must be our hallmark that the world will know that we are God's children. Alam niyo po, ang mundong ito, hindi naman ito ang practice ng mundo. Yung humility na yan. Hindi po yan yung practice nila. Kasi ang mundong ito, kung sakaling ikaw ay nasa tagumpay, kaya napakahusay, napakagaling, at sa iyo na lahat ng bagay, marahil, ay hindi po iiral yung humility na yan, yung humbleness na yan sa isang tao. Yung po practice na mundo. Kailangan makilala ka, malaman nila kung sino ka at kung ano ka. Pero as Christians, sabi nga, this must be our hallmark. Ito ang dapat na palatandaan natin. Bilang mga Kristiyano, yung pagiging humble natin before God. Sabi niya, so that the world will know that we are God's children. Alam niyo bakit? Kasi nga, ang ating pattern ay ang Panginoong Jesus. Di po ba? Ang ating Diyos na ito ay nagpakababa dahil sa atin. Hindi niya inaring nagpumilit na sabi nga doon sa Philippians chapter 2, hindi niya pinilit na siya maging kapantay ng Diyos. Katunayan nga, nabuhay siya na tulad ng isang alipin. Alam niyo po ba, maging hanggang doon sa krus ng Kalbaryo, ay talagang ibinigay niya ang kanyang buhay. At hindi po siya nagmalaki. Ito yung pattern natin, yung Diyos na ito. Kaya tayo, being a Christian, dapat ganito po tayo. Bagamat ang mundong ito, hindi nila po ito ang practice, hindi po nila ito ang buhay, pero tayo mga Kristiyano, dapat ito po ang buhay natin. Dito po, may tatak po tayo dapat nito, yung pagiging mapagpakumbaba natin, yung humility na pinag-uusapan natin. Tingnan po, ang ating pinag-uusapan dito ay si King David. Alam niyo po ba si Haring David na yan? Nagkasala po yan sa Lord eh. Mabigat din po ang kasalanan niya, lalo na po doon sa kay Uriah, nung makuha niya po si Bathsheba. Pero alam niyo po, nung kinonfront siya ni Prophet Nathan patungkol po doon sa kanyang kasalanan na nagawa, alam niyo po siya, mababalo po niya eh. Inamin niya kung anong kanya nagawang kasalanan. Lalo na, higit sa lahat, sa Diyos na ito. Yung wala po siyang pagmamatigas pa eh. Talagang inamin niya at talagang nalungkot din po siya sa kanya nagawang kasalanan. Ito po yung nagpakumbaba siya doon sa harapan ng Diyos. Now, ngayon tingnan niyo po tayo, lalo na po sa loob ng iglesia, sana yung nawa, yung magagaling, mahusay natin sa mga ministry, gamitin po nila yan. Dapat makita sa kanila yan. Alam niyo po, lalo na po ang ating mga leaders na ito, na kung paano po ay patuloy na nagtuturo sa atin, dapat pakinggan din po natin. Kahit na malayo na po inyong narating. Kasi sabi na ng isang quote, ng isang mananampalataya, sabi niya, true humility is staying teachable. Yung humility, kaya pag humble ka, ay magpapaturo ka pa rin. Regardless of how much you already know. Kung ano man yung nalalaman. Ito ba? Ngayon, kung ang mga leaders natin sa iglesia, tayo tinuturuan, pakinggan natin. Hindi dahil sa mas mataas tayo sa kanya, hindi na natin pakikinggan. Marami po ngayon mga leaders, marami po ngayon sa iglesia, gano'n. Lalo na po, mas mataas sila sa kanilang mga leaders, pag tinuruan, mas magaling pa po sila mas mahusay pa. Di po ba? At sabi nga po ng isang quote, yung pride, spiritual pride is a cancer. Alam niyo po, kung kayo magmamalaki, sabi niya, spiritual pride ay cancerous po yan o cancer yan. It eats up the very possibility of love. Kakainin po niyan. Lalo na yung pag-ibig na nandiyan sa inyo. Kung paano yung pag-ibig na nandiyan sa inyo, mawawala po yan. Kakainin po niyan, sasakupin po niya yan. Or contentment. Or even
our common sense. Yung common sense, mawawala na rin yan sa atin. Yung sentido común na tinatawag. Kaya nga, delikado po talaga eh. Kapag tayo ay maging proud, mahirap po. Kaya sabi nga ni James, humble yourselves before the Lord and He lifts you up. Humble yourself. Kaya sabi niya, this must be our hallmark that the world will know that we are God's children. Ito po ang ating konklusyon sa ating pinag-usapan. We must not be proud and arrogant toward others. Sa iba, kaibigan natin, lalo na po sa ating mga kapatiran sa kapwa mananampalataya. Kasi mayroong mga kapatiran pa yung marami na hindi kasing husay natin at galing. Ibahagi natin ang ating kaalaman. Huwag natin ipagmalaki na tayo mas mahusay lalo kaysa sa kanila. Opo. Kailangan nila tayo na nagkakaisa po tayo, nagsasama-sama tayo. Hindi tayo proud kung ano meron tayo. Dapat nga ito po pinagpapasalamat lang po natin kung ano man ang ating narating na abot at ano meron tayo. Pagpasalamat natin sa Diyos at gamitin natin ito para sa kalwalhatian ng ating Panginoong Yesus. Ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kasi nga ang pattern natin dito si Jesus, ang ating Panginoon mismo. Kaya tayo, as sons and daughters of God, dapat ganito po tayo. We must not be proud and arrogant towards others. Sa iba, sino sa ating mga kaibigan, kakilala, dapat ipakita natin sa lahat ng bagay. Tayo may tinuturuan, tayo man ay pinangangaralan, tanggapin natin. Bakit ang hindi? Kung mapakabutit sa atin ito. Kasi sabi niya, if we practice humility before the Lord, kung ipapractice natin itong humility na ito, sa harapan ng Diyos, alam niyo po, we will find rest in our soul. Mapapanatag po ang ating kaluluwa, ang ating espiritu. Kasi siyempre, wala po tayong kaaway. Di ba? Kasi yung proud na yan, posible, marami po tayong makasumpong na problema. Pero kung tayo po ay nagpapakumbaba, katulad nga ni King David, alam niyo po ba yan? Meron pong isa dyan na sa pangyayari ng sila po ay ang kanyang anak ni Absalom ay inagaw po yung kanyang paghahari. Alam niyo po si King David as father, siya po ang tumakas at umalis. Yan po ang unang nangyari sa kanya. Pangalawa, sa kanyang pag-alis, doon sa isang lugar na kung saan na meron nakakilala sa kanya as king, si Shimei. Alam niyo po ba? Pinagsalitan po siya ng masama, si King David. Ang sinasabi sa kanya, kumbaga sa atin sa ngayon, mabuti nga sa'yo, dahil ikaw mamamatay tao ka rin. Kaya yung anak yan, ganyan, umano sa'yo, lumaban sa'yo si Absalom. Pero alam niyo po, nagalit yung mga sundalo, yung pinuno. Sabi niya, Haring David, ano to? Ano ko na to? Tigpasin ko na kayang ulo nito. Hindi ba niya nakikilala na kayo isang hari? Alam niyo po, si Haring David as king, alam niyo po, ang sabi niya, hayaan niyo na. Baka yan marahil ay kalooban ng Diyos para makita ko ang aking kamalian. Para makita ko ang aking sarili. Imagine niyo po yan, di ba? Isang hari, pagsasabihan niyo ng masasama, ng kung ano-ano. Pero si Haring David, yung humility niya, nandoon talaga. Parang nakakagulat po yun, di po ba? Marahil po sa ating kapanahonan ngayon, hindi pwede. Lalo na pag sa loob ng iglesia, akong mahusay, akong magaling, talaga namang sagana sa lahat ng bagay, tapos pagsasalitaan mo ko, hindi pwede yan. Di po ba? Hindi po pwede sa akin yan. Tingnan natin si Haring David, king, hari. Imagine niyo kung anong kalalagay ng hari. Kaya niya magdesisyon ng lahat ng bagay na pwede mangyari. Pero sa kabila ng lahat, ang kanyang puso talaga ay mapagpakumbaba. Napakagandang ganitong puso po . Kung ang mga mananampalataya may ganito, marahil napakaganda ng tanawin sa iglesia. Sa kabuuan, iglesia, masaya, talaga nandun ang, ewan ko lang kung paano natin, hindi ko po maubos maisip kung ano magiging larawan ng isang iglesia na kung ang lahat ng naroon ay mapagpakumbaba. Napakaganda. Di alam, minsan mayroon ba din pagpapakumbaba . False humility. Sapat. Hindi po yun.
Yung ating tinatalakay dito, yung totoong humility. Yung talagang totoong marunong tayo magpakumbaba. Tandaan po natin, sabi niya, pride is a cancer. Ito po yung papatay sa atin. Yung pag-ibig na sa ating puso, papatayin niya po yan. Mawawala po yan. Yung ating contentment, mawawala po yan dahil sa ating pride. Pero kung nandoon yung ating humbleness, yung ating pagpapakumbaba, ay napakaganda po. Itataas lalo po tayo ng Panginoon. Di po ba? Kaya mga kapatid, no? Sabi ko nga, if we practice humility before the Lord, we will find rest in our soul and contentment in ourselves. Magkakaroon po tayo ng kakontentuhan. Lord, enough ka na. Sapat ka na sa akin. Katulad ni Haring David na inatusahan, na kukunin niya po yung karian ni Haring Saul na may pagyayabang. Pero sabi niya, Lord, wala akong interest sa ganon. Okay ka na, Lord. Sapat ka na para sa akin. Ano pang hanapin ko? Lahat ng pangangailangan ko, kaya niyong ibigay. At ibinigay niyo na sa akin. Ano pang hanapin ko? Kaya sapat ka na. Kita mo ang kanyang puso, ang kanyang isip ay mapayapa siya. Ayos, maging kanyang kondisyon, ang kanyang buong pagkatao. Dahil sa siya may marunong mag-umamin, may papakumbaba. Kasi wala po yung mga, yung mga ambisyon na para maging mataas siya. Ang sa kanya lamang ay mabigyan talaga ng papuri at parangal ang Diyos na ito na sadyang mabuti sa kanya. Kaya napakaganda po niyan eh. Kaya sabi again, no? Si James mismo nagsabi, alam niyo po itong si James ito, kapatid to ng Panginoong Jesus, half-brothers of Jesus Christ. Kaya yung humbleness, sabi niya, humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Humble tayo, magpakababa tayo, at maaasar natin, itataas po tayo ng Diyos. Sa anuman ating kalalagayan sa ngayon, mga kapatid, baba tayo. Kung ano man ang meron na ibinigay sa atin ng Lord, karunungan, kaalaman, katalinuhan, husay, lahat, lalo na po sa ministry, gamitin na lamang natin ito para sa kapurihan ng Diyos. Gamitin lamang natin ito na kung saan ay parang gusto nating ipakita yung tayo, kung ano tayo. Why not na kaya natin na makita nila ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen? Yan po dapat tayo. Ito po kasi yung ating palatandaan. Ito po ang dapat na maging tatak natin as sons and daughter of God. Why? Kasi ang God na ito ang pinakatalaga padron natin, pinaka-pattern natin upang tayo po ay mamuhay na may pagpapakumbaba. Kaya salamat sa Diyos dahil tinuruan po tayo sa araw na ito. At nawa mga kapatid, no, ilagay po natin ito sa ating puso. Ano man po nangyayari sa atin sa ngayon, patuloy tayo magtiwala sa Diyos. At patuloy po natin ipakita na tunay nga tayo mga anak ng Diyos dahil sa ating katangian na tayo ay marunong magpakumbaba. Ano man po ang ating kalalagayan. Tayo po ngayon, manalangin po tayo sa ating Diyos. Yes, Lord. Tunay, Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo dahil sadyang napakabuti niyo po sa amin. Salamat, O God, dahil sa mensaheng ito, tinuruan niyo po kami kung paano po kami magpakumbaba, O God. Lord, alam namin na minsan dumarating po kami sa mapagmalaki po kami, nagyayabang po kami, na kung saan ay kung ano ang meron sa amin. Ngunit katunayan, ang lahat naman ng sa amin ay galing sa inyo. Kaya nawa, turuan niyo po kami na nawa, ano man po ang sa amin na dapat namin ipagmalaki sa mundong ito, ay walang iba, dapat kayo lang, Panginoon, at hindi ang aming sarili. Salamat, Panginoon, dahil mayroong Diyos na tulad mo na patuloy po kaming tinuturuan. At sa ganitong panahon rin, patuloy rin po kami humingi at nagpapakumbaba, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, yung mga anak na nagtitiwala, O God. Kayo po namamalayang kumilos, O God, sa kanilang buhay, tumugon ang kanilang mga dalangin. Kayo rin po mag-ingat, maging sa mga kalusugan po ng bawat isa, lalo na po ang aming mga leaders, O Lord. Tulungan niyo po ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po silang kalingayan, O God. Batin niyo rin po ang kanilang kahilingan sa inyo, O God. Nawa kayo po, Panginoon, patuloy na tubungon at patuloy pong madama ng bawat isa na sadyang mayroong isang Diyos na mabuti. Kaya Lord, sa umagang ito, Panginoon, nagpapasalamat din po kami, Panginoon, maging sa pagsama niyo po sa amin, sa pagtuturo, nawa ang lahat ng ito mailagay po namin sa aming mga buhay upang makita ng mundong ito na kami nga po ay yung mga anak. O Diyos, dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming bansa. Muli, patuloy niyo pong ingatan
manumbalik naman po sa normal na at huwag niyo po ngayon na makapaminsala po ang mga virus na ito o anumang gawa ng kasamaan o God. Bagkos ang aming bansang ito ay bumalik sa maayos at nawa ang aming mga leaders sa pangunguna nga po ng aming Pangulo na magkaroon po ng takot at pagkakilala sa iyo nang sa ganon ang bansang ito ay tayo nila sa tama at maayos na bayan. Sa ganon, maranasan po din namin ang kapayapaan at kasaganaan. Lord, tunay napakabuti niyo po sa amin. Kami po yung umaasa ng iyong iglesia ay patuloy niyo pong gagabayan, papatnubayan, pangungunahan. Maging ang aming mga kapatiran sa malayong bansa, o God, abutin niyo rin po sila ng iyong mapagpalang kamay. At anuman po ang kalang kahilingan sa ngayon, kami po'y dumadalangin, nawa maranasan po nila ang katugunan na nagmumula sa iyo. Patatagin niyo po ang iglesia nito, O God. Kayo po ang patuloy na malayong kumilos sa puso ng bawat isa at patuloy po namang mailagay higit sa lahat ang isang katangian na kung saan ay magbibigay lugod sa iyo ang pagiging mapagpakumbaba ng bawat isa. Salamat po Diyos. Pagpalain niyo po ang lahat ng leaders, maging ang lahat ng mga gawain ng iyong mga anak, O God, at ayaw mo ang lahat ng gawain ito ay instrumento upang ang iyong iglesia ay magpatuloy, tumatag, lumago at lumusog upang patuloy po makapagbigay ng papuri at karangalan sa iyo. Kaya Lord, muli, salamat po o Diyos at sa aming nga pong pansamantalang pag-iwalay, muli, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. At Lord, ano man po ang katugunan ng iyong mga anak, dalangin ko po na matagpuan po nila ang tunay na kasagutan na nagmumula sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito po aming samot dalangin. Amen and amen. Praise God.